The truth does not mind being questioned, but a lie doesn't like being challenged. Kung totoo ang isang tao, kahit natanungin mo yan, hindi yan masasaktan. Kahit natanungin mo ang isang tao, pag totoo siya, hindi yan maapektuhan. Pero pag ang tao ay nagsisinungaling, iiwas yan. Magwawala yan. Magagalit yan. Magre-react yan. Kaya nga po subukan nyo sa mga asawa nyo. Pag na-late yan sa pagdating, pag-uwi sa gabi, tanungin nyo. Pansinin nyo paano sumagot. Hindi mahalaga kung ano yung sagot niya, pero paano ba siya sumagot? Pag galit yan, pag uminit ang ulo, maghinala ka na. Hindi po ba? Kasi kung wala naman siyang ginagawa na kaduda-duda, bakit iinit ang ulo niya? Kayo po, sa mga anak nyo, tanungin nyo, may boyfriend ka na? May girlfriend ka na? Pag galit yan, pagdudahan mo. May tinatago yan. Amen? Tanungin mo yung anak mo, saan ka pupunta? Pagsisigawan ka, pagtataasan ka ng boses, anong ibig sabihin? May tinatago, may ayaw sabihin sa iyo. Amen? Tanungin nyo yung mga opisyalis nyo sa barangay kung anong ginagawa nila sa pera ng barangay. Pag nagalit yan, may ginagawa ng hocus-pocus yan. Di po ba? A truth doesn't mind being questioned, but a lie doesn't like being challenged. Alam niyo po ang Diyos, hindi naman po naiilang na tanungin siya. God doesn't mind being asked. God welcomes our question. Kamukha sa ating narinig sa Ebanghelyo. Tinatanong siya, sinasagot naman niya. Pero sabi niya, bago ako sumagot, kayo din tatanungin ko. Ayaw naman sumagot itong kanyang mga tinatanong. Umiiwas sila. At pag tinatanong itong mga Pariseo, itong mga nakakatanda, itong mga may kapangyarihan, mga otoridad, tingnan niyo po kung ano yung kanilang sagot. Ano yung kanilang tugon? Paano sila tumugon? Nagagalit sila. Nanggigigil sila sa ating Panginoon. Gusto nilang patayin si Jesus. Anong ibig sabihin? Na hindi sila totoo, na sila'y nagbabalat kayo. My dear friends, we are invited to be comfortable with being questioned. Wala namang masama pag ikaw ay tinatanong. Pero kung meron kang tinatago, sigurado diyan magiging masama ang iyong loob. We should accept the questions in our life. We should accept the questioning from other people. We should be comfortable with questions in our life. Why? Because someday, we would face God and God will also ask us a question. Bakit mo iniiwasan yung mga tanong sa buhay na ito? Mapapariwara ka at hindi magiging mabunga ang iyong buhay. My dear friends, I leave you these 3 questions that you should ask yourself every day. Pagkagising nyo pa lang po sa umaga, tanungin nyo na ang sarili nyo dito sa 3 bagay na ito. Number 1, am I in a state of sin? Am I in a state of grace? You cannot do good if you are in a state of evil. Amen? Mahirap makagawa ng mabuti kung nabubuhay ka sa kasalanan, kung nabubuhay ka sa kasama. Napakahalagang tanong yan. Kung ako ba ay nabubuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos, baka naman nabubuhay ka lang ayon sa iyong kagustuhan. Dahil tandaan niyo po, mga kapatid,
Kahit na anong effort mo, anong pagsisipag mo, kung hindi yan nakaayon sa Diyos, hindi ka magtatagumpay. Anong sabi ng Biblia? Man makes plans and yet it is God who accomplishes His plans. So it is very important to ask, am I in a state of grace? But second question, ask yourself, what is my mission? Ano ba ang layunin ko? Ano ba ang trabaho ko? Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay na ito? Mga kapatid, hindi ibig sabihin pag ikaw ay nagsisipag, nagpapagod, magiging matagumpay ka na. Pwede kang magpukpok ng magpukpok, pero wala kang maitatayo. Magpukpok ka ng magpukpok, ano magagawa mo? Maninira ka lang. Pwede kang mag-jogging na mag-jogging, na hindi ka naman lumalayo. Di po ba? So kung gusto nating magtagumpay sa buhay na ito, papunta sa susunod na buhay, napakahalaga. San ba ako patungo? Ano ba ang pinapagawa ng Diyos sa akin? Without this mission, you will be lost. At pag ikaw ay nawala, siguradong ikaw ay magwawala. At pag ikaw ay nagwawala, siguradong ikaw ay makakasakit sa iba at masasaktan mo din ang sarili mo. Amen? Third and last question. Am I praying? Nagdadasal ba ako? Umagang-umaga pa lang, anong unang hinahanap niyo? Kung hindi ang cellphone niyo. Di po ba? Buti pa ang cellphone hinahanap. Pero ang Diyos, minsan hindi natin hinahanap, hindi man natin maaalala. Minsan, buti pa ang cellphone hinahanap mo. Pero ang iyong mga minamahal, hindi mo man maalaala. Why is it important to pray every day and to pray always? Because remember this, my dear friends, as food is for the stomach, for the body, so is prayer for our soul. Kung ang katawan mo, kailangan mo ng pagkain para gumana, para magkaroon ng lakas, ganyan din ang iyong kaluluwa. Kaya nga minsan, kahit na busog tayo, kahit na minsan wala tayong nararamdaman na sakit, pero bakit nararamdaman natin na wala tayong gana? Ito ay marahil hindi mo pinapakain at binubusog ang iyong kaluluwa. Kung iyong katawan kailangan ng lakas galing sa pagkain, kailangan din ng lakas ng iyong kaluluwa at lalakas lang yan sa pamagitan ng panalangin. Madalas pag ang tao may problema, palagi tinatanong ang Diyos, Panginoon, bakit? Bakit naman ako? Pero may nakakalimutan ng taong may problema. Hindi man niya maitanong sa kanyang sarili, ano ang ginawa kong mali sa aking buhay? Bakit ganyan tayo, no? Sinisisi natin lahat sa Diyos, pero hindi man natin masisi ang ating sarili. Kung lang tayo'y magdadasal, hihinto, tatahimik, mananalangin, at tatanungin natin ang ating sarili, ano kaya yung ginawa kong mali? Ano kaya yung magagawa kong mabuti? Ano kaya yung magagawa ko para mapabuti ang aking kalagayan ngayon? You will receive an answer. Dahil ano ang sabi ng ating Panginoon? Ask and you shall receive. Ask, hindi lang ibig sabihin humingi, but ask, ibig sabihin magtanong. Tanong mo sa Diyos, tanong mo sa iyong sarili, ano ang magagawa ko para mapabuti ko ang aking buhay ngayon? Ano ang magagawa ko para maalis ko ang problemang ito? Huwag ka sanang magsawang magtanong. Tanungin mo ang iyong sarili. Magpatulong ka sa Diyos, magtanong ka sa Diyos para mas bumuti at umunlad ang iyong buhay. May mga bagay na hindi natin maintindihan sa ating buhay. Kahit na paano natin isipin, hindi natin ito maunawaan. Kamukha na lang, bakit ang iba ay hindi pumasa sa board exam kahit naman sila ay nag-review at nagsakripisyo. Meron din ibang mga magulang nagtatanong, bakit agad nabuntis ang kanilang mga anak na hindi pa naman nakapanahon para magpakasal. O meron din mga nagtatanong, bakit kaya binigyan sila ng malubhang sakit na tapat naman sila sa kanilang pag-e-exercise. Hindi naman sila nagkukulang sa kanilang mga bitamina, maayos naman ang kanilang mga kinakain. O kaya naman, bakit kaya naging napakasakim ng kanilang mga kapatid na pati yung kanilang mana ay kinuha? Bakit kaya ang Panginoon agad kinuha yung kanilang minamahal?
agad namatay yung anak o yung asawa. May mga bagay sa ating buhay na hindi natin maintindihan. Pero dumadaan tayo sa mga ganitong punto o ganitong mga karanasan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na magpatuloy. It doesn't mean that you do not understand, that you should stop already. Continue, because someday, somehow, God will make clear everything to you. Ang mga bagay na hindi natin maintindihan, kailangan nating umasa sa Diyos na siyang ang magbibigay ng kasagutan. Kamukha din po sa narinig natin sa Ebanghelyo na nagturo ang ating Panginoon, pinapalinaw na darating ang araw na siya po ay dadaan sa maraming pagsubok. But see, something prevented the disciples not to understand this because it was not the time. Darating din ang oras at panahon pagkatapos muling nabuhay ng Panginoon, and as they look back, they would start to understand all of His teaching. Tayo ay inaanyayahan palagi ng Diyos, palaging manalig at maniwala sa Kanya. Dahil wala namang bagay na ginagawa ng Diyos na hindi niya pinag-iisipan. Walang bagay na ating nararanasan na purong aksidente lang. Lahat ng iyong pinagdadaanan ngayon, arte ng kagustuhan ng Diyos at kasama yan sa Kanyang magandang plano para sa ating buhay. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang ina. She tried to have a child, pero sa kasawiang palad po, kahit na anong gawin niya at ng kanyang asawa, hindi po sila magkaanak-anak. Until finally, siya po ay sumulat ng isang panalangin sa kanyang diary. Sinasabi niya, Panginoon, gusto ko pong magkaroon ng anak. Pero kung kayo po ang masusunod, lahat po, susundan ko ang inyong kagustuhan. And as she was praying for this intention, na gusto po niyang magkaroon ng anak, naisip niya na siguro maganda po na siya po ay mag-ampon muna. So, the next day, she started to do the paperwork. Ginawa po niyang lahat para makapag-ampon siya. At ang binigay po sa kanya na bata ay galing pa po sa China. Siya po ay pumunta sa China, pinakilala po itong bata. At alam niya po, nung tinignan niya yung birth certificate ng bata, nabigla po siya. Bakit? Kasi yung pong date, yung petsa, na kung saan sinilang yung bata, yun din po yung petsa na nagdarasal daw siya sa Panginoon. Yung pong bata na hinihingi niya, ay pinanganak na sa kabilang dako ng mundo. At ito ay nakatadhana na siya ang maging ina. At ito pa po ang nakakabigla. Pagkatapos pong inampon nitong ina yung bata, doon pa lang po siya nabuntis. At nagkaroon po siya ng 3 pang supling. See, my dear friends, when we are faced with difficult questions in our life, continue praying. Continue trusting the Lord. Continue with your life. Do not live your life thinking about these questions, thinking about these problems. Continue to celebrate and to live your life. And remember, God knows what He is doing. Yan sana palagi nating tandaan. Yan sana palagi nating maisip. Laging alam ng Diyos kung ano ang Kanyang ginagawa. Kaya kailangan tayong manalig at magtiwala sa Kanya. Ano pa ba yung mga tanong na hindi mo pa maintindihan o hindi mo pa makita ng sagot ngayon? Sabihin mo sa Diyos, pero huwag kang titigil, huwag kang susuko. Huwag ka sanang malulungkot dahil wala pang sagot sa iyong mga problema. Pag wala pang sagot ang iyong mga problema, ibig sabihin, hinahanda pa ng Diyos ang isang malaking grasya para sa iyo. Do you trust that? If you have a weak faith, ask for more faith, and God will continue to strengthen you.